Maayong buntag kanato tanan. Ako ginaabi-abi ang matag usa niining kapito nga Domingo human sa Pentecostes. O nahaunang Domingo sa bulan sa Hulyo. Atong ginapasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo kanato tanan. Diha sa atong mga buluhaton malaumon kita na siya ngayon maghahatag kanato sa kalipay, kadasig, aron, padayon, malipayon kita nga makapabuhat alang sa iyang kahibayaan. Atong ina-welcome ang matag-usa uban sa pagpanghinao nga ang Dios mao gayon ang mga uban kaninyo. Human niya sa simba magpabilin ang members sa church council officers. Aron pagaplanuhan nato ang atong buluhaton niini nga bulan. Sa second Sunday, which is July 14, atong sa ulugon ang Rural Life Sunday. Sa 21, mao kini ang atong pagsaulog sa Deacons Sunday. O sa 28, mao kini ang pagsaulog sa atong 13th anniversary o malipayon kita nga magapamandam alang sa anibersaryo sa pagtukod sa atong simbahan. So excited ang tanan alang niini o kita nagahangyo sa Dios nga iya gayong panalanginanan ang atong pagpamandam. So mao kini ang pabiling ang church council officers aron gayon maplastar nato ang mga activities alang niini nga celebration. Karong Friday mao ang gikahiusahan uban sa endorsement paghangyo sa atong Board of Christian Educators ng atong mga VCS teachers kauban sa atong mga youth makiusa alang sa usang gathering which is also buhaton alang sa pag-elect of officers karong Friday o ang venue mautong nasabutan na sa dagat. Ato kining i-plastar unya sa meeting sa Church Council ug mohangyo kita alang sa pagsuporta niini nga buluhaton nato. Nga Domingo tungod kay ako na kining ipalift sa Church Council ang schedule sa ato ang simba aron mubalik na kini sa 9 o'clock in the morning. So kana ang atong mga ginahangyo kay aron ang tanan maka-participate na o maka-resume na punta sa ato ang Sunday School matag alas 8 sa kabuntagon. No? So, kining tanan ato kining ipresentar sa ato ang Church Council aron nakahatagan o approval ang tanan natong mga changes o mga buluhaton sa simbahan. Atong gikalipay sa pag-greet ang atong mga birthday celebrators niini nga simana o karong Friday maoy birthday sa atong igsuong Marilyn. Ato siyang awitan sa ato ang greeting. Happy birthday
ang panalangin o labaw sa tanan, ang pag-uban sa Ginoo kanato, ang atong church leadership sa tanang anaa sa Balatian, bisan pa ang tanang project sa ato ang simbahan, ang atong mga trabaho, mga pinaghian, ato kini gadadton gadto sa atong Ginoo. Sa duha na ka Domingo, pila na ka Domingo, makauman nato kini atong mga bisita, pagbalat din nato formally na welcome. So karon nga buntag diha sa kauban ni Mariling, ato silang gihangyo mga igsoon, tanan diha atong youth na duha ka buok, ato silang formally nga i-welcome sa atong pagsimba karon. Ato silang tulod o kumustahon sa atong i-welcome si Mr. and Mrs. sa kanay apelyido ni Host. Okay, Mr. and Mrs. Host. Ihanay sila sa pagtindog kung atong i-welcome pinaagi sa atong pagkumusta o pag-awit. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Welcome po sa Kapuman Hinday. Welcome sa atong iglesia dinhi. Nay, duha kayo most probably mag-join sila sa ato ang CYF o si Mr. and Mrs. Host. Ginaagda na sila mag-join sa ato ang UCN and CWA. So kini ang ato ang angay na tagaan o pagtagan o atong kinitanan dadon gadto sa Dios sa atong mga pag-angkon. Atong andaman atong kaugalingon sa pagpadayon sa atong pagsimba. Please stand. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. I am heavily burdened. My problems are too heavy to carry. Lord, I come to you. Accept. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lord, here I am ready to serve you. Lord, we are here to worship you. Come and dwell in this place and take control over our lives. We praise you, O God, our Redeemer, Creator in grace.
Heavenly Father, forgive us, for we have sinned and fall short. Lord, as we going to start our service today, may you dwell in our hearts of everybody, open our hearts and minds, and set us free from every burden. In Jesus' name we pray. Seek thee first the kingdom of God, on His righteous way. All these things shall be added unto you. Knowing that God will protect us, give us strength and love, while we persist in falling short of God's glory, love and hope for us, let us now join together to offer God those times we need, cries out to be the people that church we are going to be. Let us pray and confess unto God our sins in silence. Nagapagatuod sa putli o hingpit ng gugma sa Diyos alam kanatong tanan. Nagikan kita sa lunang sa pagpakasala. Ang Diyos naghatag kanato o tsansa aron nga kita mahibalik kaniya. Iyang gihatag ang iyang buktong anak na si Jesus. Aron ang sinisan kinsa na mutuo kaniya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Igsuon ko ang Kristo, dawata ang pagpasaylo sa atong Diyos yung aliluyon sa katanan. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to us thy great salvation, so rich and free. Amen. Manindog kang tanan, ug atong ipaambit ang gugma ang kalinaw sa matang usa, samtang magkumustahanay, ug atong awiton, "Oh, I love you with the love of the Lord." Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love
mga pag-angkop at pagbiton ang awit sa pag-anda. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and lifts me up, my mother's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and all is labing balaan o gamhanan nga Diyos. Ikaw ang kapadayanan sa tanan. Ipadayan mo ang imong plano o kapubuton alang sa kalibutan. Gihatag imo ang kahayag aron nga ang kalibutan nga imo gihugna makakita o makakapla sa kahayag. O diha niini o Diyos, kami nahiusan sa pagpasalamat kaya ang imong gugma wala gayoy kinutuban. Malimayon kami na nahiusan niini ang kabuntagan uban sa imong mga kakawangan nga himusan aron sa pagsimba kanimo. Uban niini o Diyos ang nagkalain-lain o dagdagan ng mga concerns na anaa sa among kasing-kasing o buot na kini nga ihalad dihang kanimo. Ginanahalad ng o Diyos ang tanang anaa sa among una-una o kasing-kasing karon. Mga desires sa kinabuhi, mga gibug-aton sa kinabuhi, mga plano kasukat pa sa una buot na ihalad dihang kanimo. Nagahangin kami kaning karon nga imong itugod nga matuman ang tanan namong mga paghangyo nga diha sa imong grasya, sa imong pagkamaayo, mahitabo ang tanan sumala sa imong pag-uwi. Nag-aampo kami alam sa bluhaton sa imong iglesia, sa tibuok United Church of Christ in the Philippines, sa tanang mga pastors, sa tanang church leaders, diin imong gitawag aron mamulo sa imong iglesia. Panalangini langit nun na amahan ang tanan namong mga paningkamot aron ang buluhaton sa imong iglesia magapadayon
Diyos, pinaagi sa imong bugtong anak na si Jesus. Nag-aangusap kami alam sa among mga panginabuhinan, sa among mga matagpalingkamo, kung sa daghan namong mga buluhaton, sa matagkaroon unya, nag-aampok kami nga ikaw magpanalangin ka ng tanan. O Diyos, panalanginin bisan pa ang tanang paghagot sa imong mga katawhan. Ang Lorenzo Construction, ang Ford Wheel, ang Polaris, ang Tatoy's Litos, mga hatcheries, tindahan, mga trabaho, diin, imong isamang kanamo. Ang tanan ng mga panggabot sa imong mga anak, imo o Diyos, nga panalanginan, nagahangyo kami kanimo. Nag-aambok kami alam sa among mga bisita na atinang karagdindi. Ikaw o Diyos, ang paghahatag kanila sa kalipay, kasulbaran o adunay mga bukan ng mga problema. Kalipay nga ilang masinapit sa pakigsimba o pakigsadurot sa imong mga katawhan. Padayon ng panalangini ang among nasod Pilipinas, bisan pa ang sitwasyon tali sa China. Ginoong Diyos, ang kalinaw mao'y sination na ang tanan kung magkinabuhi kami ng alipayon nga adunay alipay sa kasing-kasing. Ang damang bisan pa ang tanang mga estudyante sa ilang pagpamandang sa bago na usap na school year. Panalangini bisan pa ang tanang ibuhaton, ang meeting, tanang pag-andam alam sa tinuig na budget o sa among celebration ni ini nga bulan sa Hulyo, diin among sa ulugon ang church anniversary. Maluluyon na mong amahan. Panalangini, bisan pa ang tanang nagasaulog sa ilang birthdays, tanang kadagugan na imong gitugot sa matang panimalay, ug ang imong pulong na ang pagpapalandungan karon, makahatag gayon ug lambda, kadasig, o kahayag kanamong tanan. Dungga ang tanan namong mga paghangyo, lakip na ang mga paghangyo na ginatipigan sa among mga kasing-kasing. Kining tanan, kinatugyan namong kanino, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Hear our prayers, O Lord. Hear our prayers, O Lord. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Ginahangyo ang tanan sa pagpanindog, isip pagtawag sa pagbasa sa balaang kasulatan. Kinuto kini sa sulat ni Juan, pinadayag Kapitulo 20, versikulo 15. O magbasa ako gikan sa versikulo 11. Unya, aduna ako'y nakita na dakong trono maputi,
o may nagalingkod dito. Giwala niya ang langit o ang yuta, o dili na kini makita pag-usab. Nakita ko usab ang mga namamatay, inilaman o dili, nga nagatindog sa tubangan sa trono. Gipang-abrihan ang mga libro. Lakip ang libro nga gilistahan sa mga nakaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang mga binuhatan nga nasulat dito sa maong mga libro. Nanggawas ang mga kalag ni adtong namamatay sa dagat o sa yuta gikan sa lugar sa mga patay. O silang tanan gihukman sumala sa ilang mga binuhatan. Human niini ang kamatayan mismo o ang lugar sa mga patay kitambog ngadto sa linaw nga kalayo o sibisan kinsa kan sa ngalan nga wala dito sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon o kinabuhi nga walay katapusan, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon. Kung diha sa Ebanghelyo sumala ni Lucas, Kapitulo 6, versikulo 37. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili usab kamo hukman sa Dios. Ayaw kamo pag-ingon, nga kinahanglan silang silunan, aron dili usab kamo silunan sa Dios. Pasayloan ninyo ang mga nakasala kaninyo, aron pasayloon usab kamo sa Dios. Kini ang mga pulong alang sa atong pagpamalalo. Amen.
niining nauna na Domingo sa bulan sa Hulyo with the emphasis na Rural Life Month celebration nato atong ginapaabot ang kalinaw, ang kalipay sa matang usa aron nga sa pagsaulog niini ato gayon nga sinatigon ang tinuod nga kalinaw ug gugma sa atong Dios. Kada hapon sa atong pagbiyahe padulong paulit sa amo tungod kay birthday sa akong bayaw. Ika sa isyenta niya katuig. So, gihamit ko sa akong magulang na muuling yun aron mo witness sa celebration. Tugutin ninyo na nagpitan na ako gamay ang kinabuhi sa ako ang bayaw na parihas na akong pangalan na Rolly. Usa siya ka ginatawag na ginakahadlupan sa among dami. Ginatawag siya nga pinakamarot, kawatan, mamamatay tao, tanan, halos naana kaniya. Sa dihang nagdinyo sila sa akong magulang, nagaingon na ang akong lolo ng tibuok banay sa mga Andres o Bunilas nga kung pwede dili hidayon. Apan tungod kay sila man duha ang mga linggong maay walay nahimo ang pamilya o nakaangkon sila og dulo ka anak. Ang panganay na kabinyo na o kadunay duha ka anak o nakakaroon sa Canada. Ang ikaduha nakagraduate na usab sa college o kadunay gamay negosyo. Ang ikatulo nakakaroon sa Palawan 4th year accountancy student. O ang akong magulang kagawad sa barangay. Dugay nga ang among pag-ampo sa Ginoo na siya pag-uhol sa Dios. Diha niini lisod o nagaingon ni nga apektuhan kayon kami tungod sa dihang adunay siya'y nakalaban. Girak-rakan ang among balay na matigdan ako sa una na ay ginatawag na foxhole ang among balay. Tungod kay sa akong pag-ingon, usa ka gabi kalit lang nagirak-rakan ni ugaran sa balay. May na lang kay dunay dagko nga butong bilang sa kawayan, o kawayan butong. O dito na nasanit ang mga bala o wala kaluoy sa Ginoo, walay namatay, walay naigo. Tungod kini sa binuhatan sa among bayan. Nadamay na din. Unya, nahibulong ko kay wala anak ko perbinti sa balay, basta makaulit ko, mo na lang na ang ihilak sa ako ang nanay na problema sa akong igsoon. Ang akong igsoon, musimbag na siya kada Domingo. Mo participate diha sa simbahan sa mga buluhaton o hilom na muhilak kung istoryahan o madumog niya ang chismis sa mga membro nga kana iyang bana kawatan, kana iyang bana kabutan, kana iyang bana sa karon. O kada hapon
pila na ka Domingo. Kalit lang na niingon ang iyang bana, kay dugay na mo siyang itago sa abusan, gidala sa Palawan tungod sa arrest warrant. O tungod kay sa paryente sa ako ang amahan, naaman sa posisyon, nahimuan o paagi nga ang iyahang kaso magaan-gaan o hangtod nga mag-absuelto. O karon libre na siya na nakauli sa among panimalay mga ulong na kamulan. O sa kalit lang niingon siya siyang asawa, musimba na ko. So, disimba na siya sa pila Domingo o kagahapon sa iyang 60th birthday. Giimbitahan na mo ang tanang mga miyembro, ang tanang mga paryente, mga kailan, mayor sa munisipyo, vice mayor, mga kagawad na sila tanan na puno sa kanan ng kalsada, na-adito pero kikaghan ng bisita o diha sa service kay si pastor, no? Pagkakita niya ang naakong gikulbaan, uy pastor, ara ka galing bigya kay karaya naaday ka diri pastor, na oo, salamat kay bigya ka. O pwede ba ang niya sa imong sermon, imo jud i-emphasize ang kabaguhan sa tao, dili kini iya lamang personal na buhat, kung dili apil niini ang paglimo sa Espiritu Santo. Ang mga celebration, imbes na magkasadya, gisugdan kini sa puro hila. O gipa-istorya ko nila, na pastor, hindi ko bakal ng istorya. So, niingon ako, kaya bisan ako naiuan, nag-ingon, happy birthday, kanimo, nasayod ng tantanan kung unsa na siya na tao, kanang bitulisok gihapon. Nakailata kung kinsa yung ni siya, mga inanak gihapon. Para ako magulang kahila, kapasalamat. Kay finally, ni Simba nag-ingon na siya kung bago siya. Then, ang akong pulong na nag-ingon, gihapyo kung among tanan, mga bisita, mga paryente, kay halos timong barangay, parinti manamo both sides. O parinti sa maong ang bayaw, halos barangay mo na kailan tanan. Nag-ingon ko, pwede ba na muhamyo kaninyo na atong i-release ang pagpasaylo alang niining tao na nag-desire na magbago o bisan pa sa iyahang kanang gihimo nga dili maayo nga ultimo ang nabaligya sa una o isda nga muslet iya pang gitulis para lang isubad. So nailahan siya dito nga ingana siya kamangtas nga mao usahay walay ang hilabot namo kay ko mabala niya disgrasya ang hilabot. So nag-ingon ko sa iya kay wag na dili man uso sa amo ang pagtawag og manong o uya o unsa. We call our siblings magulang na sa nako unsa by name. Kung unsay pangalan sa akong magulang, unsay ang angga, mora mo na ang tawag, wala na nag-iingon na manang, wala na sanay. Kay bisan gani ang among lola, ginatawagan siya sa iyang mga anak sa iyang pangalan, kaya nasanay sila. Ang pangalan sa among lola kay Nunoy, panglalaki, ang mga anak, Nunoy sa tawag sa ilang mama. So, bago na natingon ko,
ang pinaka-constant na butang na nagahitabo sa kalibutan mao ang pagbago niini. O ang pagbago niini posible nga pagbago alang sa kaayuhan o pagbago nga padulong sa kadaot. O mingon ako sa akong mga paryente sa tanan nga naa dito. Pasayuan ninyo ang tao na kung asa nakahatag kaninyo o kasakit. O karon na siya gusto na ng bago ang atong hangyo diha kaninyo kanan nga atong iampo o tabangan nato siya nga sa iyang journey sa pagpabago. Paglalanginan sa Diyos. Dingon ako ang paryente na mao'y chairman sa church. Iyang binuangan ang pambayaw, dingon siya. Kung musimpa lang ka, magpalensyon ko. Karoon kay nisimpa man na. Wa siya'y nahimo kung dili nagpalensyon o kalit na nagpatlang sa simbahan o sa daw ka Domingo tungkol kay nisimpa naman ang akong magulang. Mao nga naghamit ko sa akong magulang. Niingon ko, gidesign nimo ang kabaguhan. Ang imong status, dual citizen, kay ingon nato, senior ka na, Pilipino ka pa, o hamyo na ko kanimo, imong i-design ang citizenship dito sa heaven. I-design nimo nga magpuyo ikaw sa usa ka dapit diin adunay kalipay nga hingpit o timaning kini. Ingon sa balaang pulong. Bisan unsa pa kaito o kapula sa imong sala, hugasan kini sa Dios o iyang buhaton nga ang ito o pinakapula nga mahimo usab kini kaniebe o kaputi sa sama sa usa ka pure nga butang. Mao nga atong meditation bisan pa nga nag-drive ko pabalik dinhi sa Jensen kagahapon nga malipayon nga emotional kay nagadaling ko kay si Mrs. padulong na usab paulit gikan sa Davao nga nagabas gikan sa iyang biyahe. Nagapaspasan ko kay para sunduon na po siya. Ang Ginoo laki istorya kadako pinaagi sa pag-ingon. Napasayo na mausap ka jud mo ang imong bayaw. Kay bisan ako nakaingon jud ko sa una kasumpa-sumpa ang imong gihimo sa among pamilya. Apan sa dihang nag-drive ko pabalik din sa Jensen, nakahilak ko. Ang pulong na sige kabalik-balik sa ako una-una, forgiveness. 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 Pasaylua siya. Pasaylua siya. Ang akong ihilakan sa kalipay, kay sa dugay na panahon na siya nagapuyo diha sa kakit-kit, gipili niya karon nga magpuyo sa kahayag. Ug kana na kalipay, grabe,
Kaya nabati na ako, nabisan pa ang iyang anak, kaya nag-video call. Nag-ingon siya, i-loudspeak kay gusto yun na ako na makadumog si tatay. Niingon siya, tay, hapit na ko, 1 year na lang tay, ma-accountant na ko, anak ang iyahang pinakamagurang anak. Bisag ako lang din na ilusara sa Palawan. Naghagyo ko ni tayo, please, ayaw na pag-inom, ayaw na tagain, kasakit si nanay. So ka na. So mao nga akong gilakbitan karon kung unsa ang paghukom sa Dios ana kanatong tanan ug diha sa panan-awon ni Juan. Klaro nga iyang gisulti. Moabot ang panahon na tanang nangamatay pagabanhawon o basahon sa libro sa kinabuhi ang mga ngalan sa tao kansa ang ngalan na hisulat dito. O kung ang imong ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi, ikaw makapuyo dito sa kinabuhi. Walay katapusan na maangkon o panimalay sa Dios diin napulog sa kalinaw. Mao nga ako kinigidugtong diha sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo o gi-record ni Lucas nga diha sa iyang pag-ingon, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili usab kamo hukman sa Dios. Ayaw kamo pag-ingon nga kinahanglan sila silutan aron dili usab kamo silutan sa Dios. Pasayloan ninyo ang mga nakasala kaninyo aron pasayloon usab kamo sa Dios. Nakahibalo na mo nga usa kahigayon. Kini akong magulang kay naa man siya pusin. Naagigaran sa among balay. Tungay tayo na nag-away sila sa among magulang. Gagrabe ang hilak sa akong magulang. Gikuha na ko ang garan ng akong gikrap. Kaya ingon ako, patyo na lang nato ning tawhanan ni kay wala sa maayo na ginahimo ka na. Apan wala kadto nahitabo. Mao nga mga kaigsuunan ang pagpasaylo kung kini moabot na gayon kanato. Dili sa atong kaugalingong usog atong nahimo kini. Kung dili pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo, mabungat nato ang pulong ng pagpasaylo o pindot anay na ikinabuhi nato kini kabalaan. Basi kahibulong mo nga ba kasimba ang asawa karon. Naluoy magod ko nga sukat pa kagabi. Kapila ka beses na siya nagabangon na balik-balik sa siyan. Unya, galaban pa ang iyang ulo. Kaya masukok ang umiling kasimba. Apan, karon ako na mismo amigo. Maunay na usa. Kay luya pagayon siya. Kaya diha ko sa akong duha, basta ganit yung linggo, dili dyan ko mapasaylo kung dili siya musimba. Kaya bisa kinakapoy na siya, basta okay lang iyang lawas, puksod yun na ko siya sa pagsimba, kaya walay rason kung dili musimba. Apat karon, ako saan ipasaylo? Sige, ako pa ang nag-offer. Pahulay ang usa, naandam na ang iyong pagkaon, kung tutumon ka, bangon lang din ha, nananihain mo kape, hindi ka lang
para makulian ka. Kaya suunan, tululang kabutang ang atong pangalandungan. Ang pagpasaylo or forgiveness is truly a Christian virtue. Usa na Kristohano na kinaiya nga mo pasaylo. O kung kita naalala, nabisan pa na-offer na kita ang pasaylo, kung opportunity alam sa reconciliation, kung kana dili paghihapon mahimong mo effect, pasag dahil kini i-release ang pagpasaylo kaya ikaw absuelto na sa atubangan sa Diyos. Wala na ikay tulubago pa anak kaniya kaya ikaw i-release na nimo ang pagpasaylo. Ikaduha na punto. Ang pagpasaylo or forgiveness is difficult in part because we do not understand it properly. Apan kung ato lamang gayon nga masabtan igsuon kung unsa ang gihimo sa Dios aron kita pasayloon sa atong sala. Iyang gipiyong ang iyang mata, iyang gilunok ang iyang garbo isip hari o gamanan na Dios. O labaw sa tanan, iya pang gisurrender ang iyang buktong anak aron mag-antos, aron lamang katagaan kita sa kinabuhi walay katapusan. Ang pagpasaylo sa Dios kung ato lamang kining masabtan, buhaton usab nato kini tungod kay kini nahipatik na sa atong ngalan ng Kristoan nga andam kita nga mo pasaylo. Ikatulo nga punto, timan-an nato mga kaigsuunan. Forgiveness is not an optional part of the Christian life. It is a part of Christian life. Ang mga tao, mabago siya. Ang akong bayaw na pastor nga na-diagnose na adunay cancer diri sa throat. Pag-abot na ako sa balay kagahapon, excited kay siya na iyak ang katubang. No? Niingon siya, "Dok, kumusta na ka? Dugay na ka wala nagkita." Dugay na wala nagkita kay last na ko uli, hilakan ko nila kaya katong namayak ikaw ko sa akong sakit. Unya, nagalagay sa tupang uli kay kung uli ko, grabe magagastos. No? Grabe kagastos. Kaya kung muli ka dito, ang demand. Pagdalaon pangapa, pagdalaon kilawin nun, pag-agi mong tubig, pagdalaon pinya, pagdalaon prutas, pag-abot ka dito, tagay ko kwartakol, amunikol, gastos mo na inon ko, busy, di sa ako muli. Apan pag-uli na ako, kagahapon, niingon siya, Duk, sa ikiti ko doon. Kay, gipalit na mo sa kaluti dito. Kay dito na di magpuyo sa imong magulang. Kay hapit na sila mag-retire. So, nag-istorya na dahil and we will be talking briefly on the retirement. Nag-ingon ko, praise God do. Hindi, anong kailis naman ka? May lakaw ka o. May lakaw ko kay sa bida man siya na-assign. Nami Bible study sa siya. Di na ko maka-attend sa birthday ni Utol siya. Dali, katulta ka dito sa akong looting. Kaya tanan ang bulak na dito. Dili ta ko bulak mo at ito ako basig layo. Doon lang lagi. So, ginagawa ko. Kunya, nag-istoryahan. Kapag
Simple lang ang plano ni Jesus, hindi mo na masaya. Kay parehas man may mga anak. So, ingon niya, kung sa malayan yung plano, basta magbalay lang ni nga kinahanglan na sa uma. Kinahanglan balay ni nga naay pili na kanuman o kalugbati, saluyo, talong, okra. Kabutitap ka na lang. Kung mabuhian, kung native na manok, maulang na ang among gusto. Payag. Ingon siya, mao po na akong gusto, kaya tiyaman na akong magulang. So, ang balay na ilang tukurod, siyempre walay hagdan. Kaya mag-wheelchair naman, may inanara. So, ingon ako sa iya, tanong dito kung mga gulay o kung unsa. Pagkabang ako dito na surprise ko kayo, may tanong na sa pinya, dako ng iyang okra, niya ingon siya, kanitapan na lote, kinabaligya sa ni. Ingon ako, palitahan. Niya ingon siya, kung palito na ako, galing mo magpuyo ha, galing mo magtukod sa inyong retirement na balay. Ingon ako, mukusmod man si Bisis kung dili ni mag-retire o magpuyo dito sa Binsaya. Pero akong gusto unta kung pwede lang dito lang ni magpuyo sa Maitom. Kay aron dool ang dagat unya mauna akong gusto mag-retire. Mga kaigsuunan, nga nung isulti na nako, gusto nato na apan ng retirement, simple na kinabuhi. Kinabuhi sa uma. Simple na kinabuhi. Diin ang simple na pagpasaylo, simple na kalipay, tinood na kalipay, anaa, nagapuyo dito. So, matuloy na ako sa pangtayaw. Tapos naman ninyo sundan. Kunya ang inyong negosyo na nandito sa balay, nakaputang, asa man niya iputang, mag-change na may negosyo. Ingon niya, mga office supplies o tanang mga notebooks, tanan, basta mga puro lang mga school supplies at tanang office supplies, mo na lang na ang among i-negosyo. So mag-shift sila gikan sa grocery o dito na lang daw ang mga na lang daw na ilang negosyo. Ingon na ako, mas maayo ka na nga inyong buhaton. Ingon siya, balik gayon kamo sa uma. Gisulti na ako, din alam na ma-emphasize ito sa nato, ang rural man. Nalami gayon ang inabuhi na magpuyo uban sa Ginoo nga malinawon kauban sa yalo o simple na magutang. Magsugod na utata o kaon sa mga gulay o kamalay spray. Magsugod na utata kaon o manok na walay feeds. Magsugod na utata o kaon sa tanang mga organic na mga kanunon. Aron nga mabalik o kahipsog ang atong panglawas. And finally, to conclude, we will forgive to the extent that we appreciate how much we have been forgiven by God. And if you do not have the courage to forgive, pray that the Lord will increase your courage to ask for forgiveness. And when somebody is asking for forgiveness, you release forgiveness. Apan sumala sa akong giingon, kung siya walay desire nga mo release ni let it be. Basta ang kalinaw, imo na naangkon, kay imo na siyang gipasaylo. O sa higayon na ikaw gitagaan sa Diyos sa humility, the pride definitely will vanish away. And then your whole life will become
perfect example of peace that according to the prayer of Saint Francis of Assisi, and I quote, "Let me be a channel of forgiveness and peace." Ang kalinaw, ang gugma, o ang pagpasayo sa Diyos ato nang naangkon. Ato kining ikinabuhin nga malipayon. Maayong buntag ka na